Anong klaseng kasalanan ba ang magagawa ng isang tao sa'yo na masasabi mong hinding-hindi mo mapapatawad? Anong klaseng pagkakamali ba ang kaya mong kondinahin habang buhay? Meron sa atin na madaling magpatawad. Meron din sa atin na nahihirapan. At meron din yung mga gumaganti. Isang kakaibang kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Isa itong kwento na kailanman ay hindi pa naibahagi dito sa ating programa. Kaya hayaan niyong ikwento ko ito sa inyo at buksan ninyo ang inyong mga isipan bago po kayo manghusga ng kapwa. Eto na ang ating tampok na kwento for today's video, kahit na pause pa rin ang boses ng inyong Mama Mia. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi ko akalain na isusulat ko itong kwento ng buhay ko. Hindi ko akalain na madadaanan ko ang buhay na ito, Mama Mia. Pero bago pa man ako mamatay, sisiguraduhin ko munang na ibahagi ko sa lahat ang naging kwento ng aking buhay. Dear Mama Mia, hindi ko po na magiging ganito ang lahat. Kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin, huli na ang lahat. Hindi ko alam kung anong oras mo ito pinakikinggan. Umaga ba? Gabi? O baka habang mag-isa ka, tulad ko noon? Hindi ako kriminal at lalong hindi rin ako bayani. Isa akong ordinaryong tao na may ginawang desisyon matapos mamatayan ng dahilan para mabuhay. Bago ang lahat ng ito, may buhay naman ako. Simple, tahimik, paulit-ulit lang ang routine ko sa araw-araw. May trabaho akong ang sweldo ay sapat lang para mabuhay. Hindi na nakakabili ng mga gusto. Hindi na nakakapag-ipon para sa kinabukasan. May bahay akong maliit na minana ko sa aking mga magulang. Pero kahit maliit ang bahay na yon, ay may init. At may isang taong hindi ko inakalang magiging dahilan ng lahat ng ito. Akala ko noon ang kamatayan ay dumarating lang sa mga matatanda, sa mga may sakit, sa mga taong naghahanda ng humarap sa kanyang Panginoon. Hindi ko alam na darating ito sa maling oras, sa maling paraan, at sa maling tao. At mas hindi ko alam na kapag may namatay, may isang tao rin palang isinisilang. Isang taong wala ng takot. Hindi ko muna babanggitin dito ang pangalan niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil masakit pa rin para sa akin. Sa mundo ko siya ang dahilan kung bakit ako umuuwi ng maaga. Kung bakit nilalagyan ko talaga ng laman ng ref kahit wala nang matira sa aking bulsa. Kung bakit kahit pagod na pagod ako, pakiramdam ko pa rin ay ayos lang dahil may saysay naman ang pagod ko. Isang gabi, may tumawag sa akin. Isang tawag na akala ko ay yung simpleng abala lang, simpleng pangungumusta lang. Pero may mga tawag na hindi ka na magiging pareho pagkatapos ng tawag na yon. Tahimik ang kabilang linya. May humihikbi. May boses na nanginginig. At isang pangungusap na pumatay sa akin kahit na humihinga
at buhay pa naman ako. Si Sir, pasensya na po kayo. Hindi na po siya umabot. Sa mga salitang yun, doon nagsimula ang kamatayan ko. Akala ko iiyak ako ng husto. Akala ko magngangawa ako. Akala ko sisigaw ako. Akala ko babagsak ako. Pero wala, Mama Mia. Sobrang tahimik lang ng dibdib ko. Yung klase ng katahimikan na nararamdaman mo bago pa man dumating ang unos at dilubyo. Ang mas nakakatakot pala sa kamatayan, hindi yung sakit na iyong mararamdaman, kundi yung pamamanhid ng iyong puso at katawan. Doon ko unang naramdaman na may mali. Kailangan may dapat na managot. At hindi sapat ang paglimot. Hindi sapat yun. Mama Mia, pagkatapos ng tawag na yun, hindi agad ako napaiyak. Hindi rin naman ako nakapagsalita. Umupo lang ako sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang cellphone ko habang patuloy na umiilaw ang screen nito. Na para bang gusto ng cellphone ko na bawiin ang lahat ng mga narinig ko. Pero hindi na pwede. May mga sandali sa buhay na kahit gusto mong bumalik sa dati, ay tila may pader na biglang itinatayo ang realidad sa harapan mo. At sa sandaling yun, alam kong may nasira sa loob ko. Isang bagay na alam kong hinding-hindi na muli pang mabubuo. Pagdating ko sa ospital, malamig ang hangin. Hindi dahil sa aircon, hindi dahil sa malamig ang panahon, kundi dahil sa nakakabinging katahimikan ng paligid. May amoy ng matapang na disinfectant. May tunog ng tsinelas na humahampas sa sahig. May mga iyak mula sa malayo. At nung pinuntahan ko na ang kwartong sinasabi sa akin ng information, doon ay may isang katawan. Katawan na hindi na gumagalaw. Hindi ko maaalala kung paano ako lumapit. Hindi ko rin maalala kung sino ang unang nagsalita. Ang naalala ko lang, hindi ko magawang hawakan ang kamay niya. Natakot ako, Mama Mia. Hindi dahil sa hahawak ako sa patay, kundi dahil pakiramdam ko kapag hinawakan ko ang kamay na yon, ay magiging totoo na ang lahat. Magiging totoo na wala na talaga siya. Ang babaeng minahal ko ng husto. Ang babaeng naging dahilan kung bakit ako nangangarap. Ang babaeng naging dahilan kung bakit ako ngumingiti sa kabila ng hirap ng buhay. Sa kabila ng paulit-ulit na nangyayari sa araw ko. Ang babaeng nagiging dahilan kung bakit ginusto ko pa rin manatili sa mundo kahit nag-iisa na lang ako. Sa burol, Mama Mia, may mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Aksidente lang daw yun. Ganun talaga eh. Siguro hindi rin niya nakita, kaya siya na aksidente. Wala na tayong magagawa dun. Hayaan na lang natin. Mama Mia, ang babaeng tinutukoy ko ay ang babaeng minamahal ko. Pero dahil hindi kami kasal, hindi ako ang may karapatang magdesisyon ng lahat. Nahuli naman yung may gawa. Kaya lang, sabi nga nila, aksidente. Pumayag ang kanyang mga magulang sa settlement.
Mama mia, pumalag ako. Pero wala na akong magagawa. Pero may isang problema. Hindi tugma ang mga detalye. Sabi nila nabangga daw. Pero bakit may pasa sa kanyang pagkababae? Sabi nila baka yung pasa na yun medyo matagal na. Pero Mama mia, kami ang magkasama at alam kong wala siyang pasa sa maselang bahagi ng katawan niya. At bakit may bali sa kanyang tadyang? May mga tanong na ayaw sagutin ng mga tao sa paligid ko. Hindi dahil wala silang sagot sa akin, kundi dahil ayaw na lang talaga nilang harapin ang lahat. Na para bang nasayang na lang ang buhay niya. Na para bang hayaan na lang kasi patay na eh. Kahit anong pilit natin, hindi naman na maibabalik ang buhay niya. Ganon. At sa bawat tanong na hindi nila sinasagot, may bahagi ng sarili ko na unti-unting namamatay. May mga taong dumalo sa burol na hindi ko inaasahan. May mga mukhang pamilyar, pero hindi naman malapit sa akin. At dun Mama mia, may isang lalaki, tahimik, na nakatayo lang sa sulok. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya lumalapit. Pero ramdam ko ang tingin niya. May mga tingin na hindi mo na kailangang ipaliwanag. Alam mong may alam siya. At dun ko unang naramdaman ng galit. Dahil yun ang lalaking naikulong dahil sa nangyari sa syota ko. Kaya lang pinakawalan din agad dahil napakabilis namang makipag-ariglo ng pamilya ng syota ko. Mama mia, yung galit na nararamdaman ko noon ay hindi ko maintindihan. Unang pagkakataon ko pong nagalit ng ganon. Yung galit na hindi sumisigaw. Yung galit na tahimik, mabagal, pero alam mong mapanganib. Akala ko makakatulog ako dahil pagod na pagod ang katawan ko. Mula pa ako sa trabaho, hanggang sa pagpunta sa ospital, hanggang sa pagsama sa pag-iimbalsa mo, hanggang sa pagpupuyat sa kanyang burol. Akala ko makakatulog ako agad pag uwi ko ng bahay. Pero mali ako. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang itsura niya sa ospital. Yung itsura niyang duguan, yung wasak niyang katawan, tahimik. At masakit pala yung ganoon Mama mia, na yung mahal mo, nakikita mo sa ganong sitwasyon na hindi na humihinga. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras bago ako nakatulog. Ang naramdaman ko na lang ay nananaginip ako. Sa panaginip ko nakita ko siya. Nagsasalita pero walang tunog. Bumubuka ang bibig niya pero walang boses na lumalabas dito. Binabasa ko ang kanyang bibig na para bang nagtatanong, "Alam mo ba?" At dun ako nagising, pawis na pawis, nanginginig na parang ako ang dapat sumagot sa tanong na yun. Mama mia, hindi ko naman po intensyong mag-imbestiga. Hindi ako pulis. At lalong wala akong kaalam-alam sa mga bagay na yon. Hindi rin naman ako barumbado. Hindi nga ako kilalang matapang eh. Ang gusto ko lang naman sana ay makalimot. Pero may mga katotohanan yata na hindi pumapayag na kalimutan sila. Isang gabi, may kumatok sa maliit na pintuan ng maliit kong tahanan. Isang babae. Matanda na siya.
Namumula ang kaniyang mga mata. Sino po sila? Hindi niya ako sinagot. Tiningnan niya ako ng maigi. Tinitigan. Isang pangungusap lang ang sinabi niya sa akin. Hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Po? Bakit po? May alam po kayo? Tanong ko. Pero hindi na siya sumagot. Umalis na siya, Mama Mia. Kahit anong pagpipigil ko, kahit anong tanong ko, ayaw niya akong sagutin. Umiiyak lang siya. Sabi ko pa sa kanya, pumunta kami ng presinto pero umiiling siya. Wala siyang iniwan na pangalan sa akin. Wala ring paliwanag dahil yun lang talaga ang sinabi niya. Pero iniwan niya sa akin ang isang bagay na mas mabigat pa yata sa anumang pangalan. Yung kutob. Yung paghihinala. At dun nagsimula ang pagbabago ko. Unti-unti, hindi na ako natatakot na mag-isa sa dilim. Hindi na ako umiilag sa katahimikan. Sa halip, Mama Mia, parang pinapakinggan ko pa ang katahimikan ng mundo. Nagsimula ako mag-obserba, mag-alala, maghinala at mag-imbestiga. At sa bawat detalye na nadadagdag sa imbestigasyon ko, unti-unting nabubura, pati na rin ang moralidad ko sa katawan ko. Hindi ko pa alam kung sino talaga ang may kasalanan. Hindi ko pa alam kung paano napalabas na aksidente ang lahat. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. May mananagot. May dapat managot. Kahit ako pa ang kapalit nito. Hindi lahat ng paghihiganti ay nagsimula sa dugo. Minsan nagsimula ito sa pananahimik, sa pag-aaral, sa taimtim na paghihintay, at sa pagtanggap ng isang katotohanang ayaw tanggapin ng karamihan. Na hindi lahat ng mga masasama at kriminal ay nahuhuli ng batas. At kung walang hahabol sa kanila, ako ang gagawa nito. May mga tanong na kahit ayaw mong isipin, bumabalik-balik sila tuwing tahimik ang paligid. Bakit nandun siya sa lugar na yon sa oras na yon? Sino ang huling nakakita sa kanya? Bakit walang malinaw na ulat? Walang malinaw na detalye sa investigasyon? Sinubukan ko namang maging normal pagkatapos ng kaniyang libing. Pumasok ako sa trabaho, nakikipag-usap sa mga tao. Pero bawat ngiti ko ay may kasamang kasinungalingan. Bawat okay lang ako, may kasamang tahimik na galit. At doon ko napansin, Mama Mia, na parang may mga taong nakapansin na sa pagbabago ko. Mga taong biglang umiilag sa akin. Yung mga taong dati ay normal ang pakikitungo sa akin, ngayon ay tila ba may itinatago. Isa sa kanila, si Ruben. Hindi ko po siya kaibigan. Hindi rin kami magkaaway. Isa lang siyang taong madalas na nasa paligid noong mga panahon na yon. Nang minsang makasalubong ko siya sa kanto, nakita ko kung paano siya biglang umiwas ng tingin sa akin. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagsalita. Pero napansin ko nung tingnan ko siya ng maigi na tila nanginginig ang kaniyang mga kamay. At may mga tao na hindi marunong magsinungaling ang kanilang katawan. Hindi ako diretsyong nagtatanong. Natuto muna akong makinig sa mga bulong-bulungan, sa mga pahapyaw na kwento, sa mga baka at sabi-sabi. Doon ko nalaman ang pangalan ng lugar, isang lumang bodega sa likod ng isang maliit naming palengke. At doon ko rin nalaman na hindi pala siya nag-iisa nung gabing yun.
Nang puntahan ko yung bodega, may kakaibang bigat sa dibdib ko na parang may hangin na hindi gumagalaw, na parang may mga sigaw na nakakulong lang sa pader. May bakas ng paa sa lupa, may mga basag na bote, at may marka sa semento. Hindi malinaw pero sapat para maintindihan ko. Dito yun nangyari. At hindi yun aksidente. Hindi yun basta pagkadulas o pagkabangga. May krimen na naganap dito. Kinabukasan, Mama Mia, papalis na sana ako papuntang trabaho. Nung pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako dahil nandun at nakatayo yung matandang babae. Nung inimbitahan ko siyang pumasok sa loob ay pumasok na siya. Umupo siya sa harap ko. Parang matagal na niyang pinaghahandaan ang sandaling muli naming paghaharap. Hindi ko intensyong guluhin ang buhay mo, iho. Hindi ko intensyong magsumbong. Pero hindi ko rin kayang manahimik. Ikwinento niya ang mga narinig niya. Ang sigawan, ang pagtatalo, ang huling tunog, ang isang malakas na pagbagsak. Pagkatapos noon ay katahimikan. Pagkatapos ay may nakita daw siyang 3 lalaking tumakbo nung sinilip na niya ang pinagmulan ng ingay. Hindi niya agad sinabi ang pangalan ng mga lalaki. Takot siya. Alam kong kilala niya, Mama Mia, dahil ang lahat sa aming lugar ay magkakakilala lang halos. Pero may takot na mas malakas pa kaysa sa takot sa kamatayan. Yun ay ang takot ng konsensya mula sa mabait na tao. Huwag ho kayong mag-alala, Nanay. Hindi ko po babanggitin kahit kanino na kayo ang nagsumbong sa akin. Ang gusto ko lang po ay pangalan. Mga pangalan. Isa-isa niyang binanggit ang pangalan. 3, Mama Mia. At sa bawat pagbanggit niya ng pangalan ay may nabubuo sa isip ko na hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko sila kilala lahat. Although naririnig ko na ang mga pangalan nila. Pero kilala ko yung isa. Si Ruben. Sabi ko naman sa iyo, Mama Mia, hindi ako palabarkada. Tahimik lamang ako. Ordinaryo lamang akong tao. Nung narinig ko ang mga pangalan na yun ay hindi ako sumigaw. Hindi rin ako umiyak. Tumahimik ako. Parang kalmadong-kalmado pa nga. Wala akong naramdaman, Mama Mia. Walang kaba. Hindi rin ako nakakaramdam ng awa. Marang may pinto sa pagkatao ko na tuluyang nagsara nung makumpirma ko nga na hindi aksidente ang nangyari sa mahal ko. At sa likod ng pintong yon, may isang boses na nagsasabing, kung hindi sila aamin, kung nakipag-areglo ang pamilya ng mahal ko sa kanila, pwes ibahin nila ako. Ipapaalala ko sa kanila ang kanilang pagkakasala. Hindi naman paghihiganti agad ang unang pumasok sa isip ko. Gusto ko lang munang malaman ang lahat. Gusto kong unawain kung bakit. Ano ang dahilan? Ano ang pinagmulan? At sa bawat sagot na makukuha ko, mas lalo kong naiintindihan. Mama Mia, hindi nila ginawa iyon dahil aksidente, kundi parang pinagplanuhan talaga. At sa ganitong uri ng kasalanan, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Hanggang isang araw sinundan ko si Ruben. Hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang tao.
bilang taong wala nang pakialam sa sarili niyang kapalaran. Nawala kasi ang dahilan ko na mabuhay nung mawala ang pinakamamahal ko. Sabi ko, kung hindi siya nagawang ipaglaban ng kanyang pamilya, ako ang gagawa nun para sa kanya. Kaya sinundan ko si Ruben. Nakikita ko ang routine niya sa araw-araw. Kung anong oras siya lumalabas ng bahay, kung anong oras siya umuuwi, kung sino-sino ang mga kasama niya sa bawat araw ng linggo. At sa bawat gabing pinamasdan ko siya, lalo kong naiisip. May mga taong hindi karapat-dapat magkaroon ng payapang tulog. May mga taong hindi karapat-dapat na ngumingiti. May mga taong hindi karapat-dapat na humihinga. Isang gabi, habang pinapanood ko siyang umiinom, nagkaroon ako ng pagkakataon. Madali na sana, mabilis na lang sana kung ginawa ko, pero umatras ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil hindi pa sapat ang takot niya. Hindi pa sapat na agad-agad siyang mawala sa mundo. Mama Mia, doon ako nagulat sa sarili ko. Ako mismo nagulat. Dahil naisip kong ayokong kitlin agad ang buhay nila. Ang gusto ko ay maramdaman muna nila ang bigat ng nalalapit na kamatayan. Kasi base sa pag-iimbestiga ko, pinahirapan muna nila ang mahal ko eh. Ilang beses siguro itong nagmakaawa sa kanila. Gusto kong maramdaman nila kung anong naramdaman ng mahal ko nung ginawa nila sa kanya yon. May mga pagbabago na hindi mo na namamalayan. Hindi dahil sa biglaan, kundi dahil paunti-unti. Hindi ko na namamalayan, Mama Mia, na hindi na ako natatawa sa mga biro ng iba. Hindi ko namamalayan na hindi na ako nagugulat sa mga masasamang balita tungkol sa aming barangay. Hindi ko na namamalayan na mas komportable na ako sa dilim kaysa sa liwanag. Ang totoo niya, nakakatipid nga ako sa bill ko sa kuryente. May mga kaibigan ako na dati, nung bago pang mangyari ang insidente, ay halos araw-araw akong kumustahin at iti-text. Pero biglang unti-unting tumigil ang kanilang pagtitext sa akin. May mga kamag-anak ako na sa tuwing nadadaanan ko, nakakasalubong ko, ay sinasabing parang may nag-iba sa'yo. Ang hindi nila alam, Mama Mia, may namatay sa loob ko nung namatay ang pinakamamahal ko. Pero pagkatapos na may namatay sa loob ko, may pumalit namang kakaibang damdamin dito. Akala ko kontrolado ko ang lahat. Akala ko kaya kong itago ang nararamdaman ko. Pero sa isang gabi, sa trabaho, bigla akong napasigaw. Hindi dahil may nangyaring kakaiba, kundi dahil may nagbanggit sa kanilang pangalan. Pangalan na ayokong marinig. Pangalan na nakaukit na sa alaala ko. Tahimik ang lahat nung sumigaw ako. Nakatingin sila sa akin na para bang may mali. Mama Mia, hindi ko alam kung kailan tumigil ang mga bangungot ko. Noong una, dahil nawawala na ang mga bangungot ko sa gabi, akala ko gumagaling na ako, pero mali pala. Mas nakakatakot ang hindi managinip. Dahil ibig sabihin nun, gising na gising ka na sa bangungot. Kapag nakapikit ako, malinaw na ang plano sa utak ko. Kapag dilat ako, mas malinaw ang mga mukha nila. At sa pagitan ng dalawang yon, nawala ang takot ko. Isang araw lumapit ako kay Ruben na para bang matagal na kaming magkakilala.
Umupo ako sa tabi niya sa karinderya. Tahimik lang. Hanggang sa sinabi ko ang pangalan niya. Napalingon siya sa akin na tila ba namumutla. Ruben, matagal na tayong di nagkita. Pero alam mo bang hindi ka nawawala sa alaala ko? Mama Mia, hindi ko na kailangang magtanong. Kitang-kita ko na sa mga mata niya. Alam ko na. Nakikita ko ang takot. Hindi siya umamin nung tinanong ko siya. Talaga bang aksidente yung nangyari? Oo, aksidente yun. Diba sabi naman ng mga pulis? Tapos pinatawad na ako ng mga magulang ng syota mo eh. Pero bakit parang ayaw kong maniwalang aksidente yun? Mama Mia, dali-dali niyang inubos ang pagkain niya. Ni hindi na niya yun nginunguya. At dali-dali siyang umalis. Simula noon nagbago siya. Hindi na siya umiinom sa labas. Hindi na siya umuuwi ng gabi. Lagi siyang lingon ng lingon sa paligid niya na para bang may nakasunod sa kanya lagi. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang isang kakaibang bagay. Ang katuparan ng aking kagustuhan. Hindi ako nakaramdam ng saya nung nakita kong natatakot na siya. Hindi ako nakaramdam ng tuwa. Ang pakiramdam ko noon, unti-unti ay bumabalanse na ang mundo. Isang umaga, nakaabang ako sa bahay ni na Ruben. Hindi siya lumabas ng bahay. Nag-leave ako sa trabaho noon, Mama Mia. Agad naman akong pinayagan ng boss ko kasi nga marami nang nagrereklamo na parang wala ako sa sarili ko. Nandun ako kina Ruben. Nag-aabang. Hindi siya lumabas. 1 araw. 2 araw. Hanggang sa nung puntahan ko siya sa trabaho, isang balita ang narinig ko. Nag-resign na siya, Mama Mia. At nung dinalaw ko siya sa bahay nila, dun ko napag-alaman na wala na pala siya doon. Umalis na pala siya at iniwanan ng pamilya niya. Natakot talaga siguro siya ng husto. Mama Mia, mas matinding parusa pala ang takot kaysa sa kulungan. Umalis si Ruben sa lugar namin. Pero kahit na umalis siya, hindi ako tumigil. May 2 pa eh. Ang ikalawa, isang lalaking mas tahimik, mas matalino, mas maingat. Siya ang tipo ng taong nag-iisip muna bago gumawa ng kahit na anumang hakbang. Kaya alam kong mas delikado siya. Hindi katulad ni Ruben na madaling takutin. Hindi ko siya nilapitan agad. Pinag-aralan ko muna siya. Doble pa kaysa sa ginawa kong pag-aaral noon sa mga kilos ni Ruben. At habang ginagawa ko yun, Mama Mia, may bumabagabag sa loob ko. Sapat na ba ang paglayo nila? Sapat na ba kung matakot ko rin siya gaya ng ibinigay kong takot kay Ruben? Hindi ko naman po intensyong manakit ng iba, Mama Mia. Hindi naman ako ganung tao eh. Hindi ako barumbado, hindi ako basagulero, hindi ako palabarkada kahit nung kabataan ko pa. Sapat na sa akin ang mamuhay ng simple. Kaya lang, Mama Mia, yung mga simpleng yun ay ninakaw pa rin sa akin. Ninakaw ng mga taong walang konsensya. At kahit ayoko mang may madamay,
ay meron talagang mga inosenteng nadadamay kapag gumuguho ang mundo ng isang may sala. Mama Mia, ang asawa niya ang unang umiyak. Asawa nung pangalawang tao. Sobrang iyak niya. Alam kong hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sariling kasalanan ng kaniyang asawa. Habang sinusundan ko siya, doon ko napagtanto na sira na rin pala ang kaniyang relasyon sa kaniyang asawa. Maging ang kaniyang asawa, Mama Mia, ay meron na rin palang pagdududa sa kanya. Napag-alaman ko lagi silang nag-aaway. Hanggang sa isang gabi, nasa labas ako ng kanilang bahay nung marinig ko ang paratang ng asawa niya sa kanya. Hanggang kailan ka ba titigil dyan sa kasamaan mo, ha? Hanggang kailan ba? Mama Mia, may dalawang landas sa puntong yon na pwede kong tahakin. Tumigil sa pag-iimbestiga at ipagpatuloy ang buhay, o magpatuloy sa pag-iimbestiga kahit sino pa man ang madamay. Kung titigil ako, mananatili silang may lihim. Pero hindi rin ako patatawarin ng konsensya ko. Hindi na rin ako magiging masaya dahil wala na ang natatanging tao na dahilan ng lahat ng kasiyahan ko. Kung magpapatuloy naman ako, alam kong ako ang magiging halimaw sa kwento ng iba. At tinanggap ko yun. Tinanggap kong maging demonyo at masama sa ibang tao. Kung kailangan kong maging halimaw para matahimik ang kaluluwa ng mahal ko, handa akong tanggapin ang papel na yun. Mama Mia, hindi ko pinatay yung pangalawa. Pero sinira ko ang buhay niya sa isang maingat na planong aking binuo. Isang lihim. Lahat ng pinupuntahan niya. Lahat ng mga ginagawa niyang masama. Lahat yun kinuhanan ko ng ebidensya. Pati ang pagkakaroon niya ng ibang babae. At isang ebidensya ang nakuha ko na ikinasira ng kanyang buong mundo, Mama Mia. Isang gabi, nagmamasid ako sa bahay nila. Alam kong wala noon ang asawa niya dahil panggabi iyon sa trabaho. Bigla akong may narinig na isang sigaw. Sigaw ng isang batang babae. Nung sumilip ako sa isang nakabukas na bintana sa likuran ng kanilang bahay ay nakita ko ang demonyong taong yun. Ginagahasa ang pamangkin ng kanyang asawa na nakatira sa kanila. Agad akong tumawag ng pulis. Hindi ko inistorbo ang kanyang ginagawa dahil gusto kong mahuli siya sa akto. At sakto naman, Mama Mia. Sakto naman na pagdating ng mga pulis ay hindi pa siya tapos sa pagpaparaos sa batang kaawa-awa. Kaya nahuli siya sa akto. Nahuli siya at pinagtsismisan ng kanyang buong kapitbahay. Galit na galit ang asawa niya sa kanya. Pinagkakalmot siya habang yung bata ay umiiyak sa gilid at kinakausap ng isang babaeng pulis. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung anong mararamdaman ko. Kung tagumpay ba dahil may papakulong ko na yung demonyo? O konsensya dahil hindi ko siya pinigilan? Kahit na nahuli siya ng mga pulis ay naisakatuparan pa rin niya ang panggagahasa niya dun sa bata. Umuwi ako ng bahay. Hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko lang ay pagod. Pagod na para bang hinuhukay ka. At hindi mo alam kung may bangkay pa bang lalabas sa paghuhukay mo na yon.
Mama Mia, isang tao na lang. Isang tao na lang ang aking kailangang harapin. May dahilan ako kung bakit ko siya hinuli. Hindi dahil siya ang pinakawalang kasalanan sa lahat, kundi dahil siya pala ay isang taong malapit sa akin. Akala ko nung una, si Ruben lang ang kilala ko sa tatlo. Dahil napaka-common nung pangatlong pangalan. Hanggang sa bumalik yung matanda. Baka magkamali ka ha. Tatlo silang may parehong pangalan dito sa lugar natin. Ikwinento niya sa akin. Inilarawan niya sa akin kung sino sa tatlong may kaparehong pangalan ang tinutukoy niya. At dun ko nalaman, Mama Mia, na malapit pala sa akin ang taong yun. Hindi dahil sa kaibigan ko siya. Hindi ko rin siya kaaway. Isa lang siyang taong pinagkatiwalaan ko noon. At marahil, Mama Mia, yun ang pinakamabigat na kasalanan. Yung pinagkatiwalaan ka. Bago ko siya harapin ay sinubukan kong bumalik sa normal. Naglinis ako ng bahay. Nagluto ako ng pagkain na paborito ng mahal ko. Pero hindi ko naman magawang ubusin. Kasi naaalala ko siya eh. Naaalala ko ang ngiti niya habang kumakain kami noon. Nanood ako ng mga palabas na dati ay gustong-gusto naming dalawa. Pero wala akong naramdaman. Parang ginagawa ko lang ang mga yon para patunayan sa sarili ko na tao pa rin ako. Tinext ko yung taong yun. Nagkita kami. Sa isang lugar na dati ay pamilyar sa aming dalawa. Umorder siya ng kape at ako naman ay tubig lang. At sa katahimikan ay binanggit ko ang pangalan ng mahal ko. Ang pangalan ng taong naging dahilan kung bakit ako nagsumikap sa buhay kahit mahirap. Hindi siya umimik. Pero pagkabanggit ko sa pangalan ng babaeng mahal ko ay gumalaw ang panga niya. Alam kong tama ang hinala ko. May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya? Diretsahan kong tanong. Hindi niya itinanggi, pero hindi rin naman siya umamin. Ang sabi niya lang, hindi ko ginusto ang nangyari, pare. Wala akong alam doon. Nagkataon lang na nandun ako. Pero promise ko sa'yo, hindi ko nilapastangan ang babaeng mahal mo. Sinabi niya yun sa paraan na parabang sapat na yun. Na parabang sapat na ang pagsisisi niya para burahin ang resulta. Para burahin ang isang katotohanan na nawalan ako ng mahal sa buhay. Natawa ako dun, Mama Mia. Dahil nakakatawa ang kapal ng mukha niya. Ang sabi pa niya, nung tinanong ko siya kung bakit hindi niya isiniwalat sa mga pulis ang totoong nangyari, ang sabi niya, dahil natakot daw siya kay Ruben at dun sa lalaking pinakulong ko. May utang daw siya doon na malaki. Oo, Mama Mia. Tinakot daw siya ni Ruben at nung lalaki na kapag nagsumbong siya sa mga tunay na naganap, papatayin siya at ang kaniyang pamilya. Pero kung hindi raw siya magsusumbong, tapos na raw ang lahat ng utang niya sa gagong yon. In short, Mama Mia, kasakiman. Kasakiman ang dahilan kung bakit niya itinago ang kaniyang nalalaman. At sa sandaling yon, lahat ng kapirasong pag-unawa na meron pa sana ako ay biglang nawala. Tumayo ako pagkatapos niyang magsalita.
Sa pag-uwi ko ay may bumabagabag sa akin. Isang tanong, kung hindi ko sila pipigilan, gaano pa kaya karaming tao ang kanilang masasaktan? Hindi ako makatulog kaya lumabas ako at bumili ng maiinom sa tindahan. Uminom ako ng uminom, hindi para makalimot, kundi para makaramdam lang ng kahit na ano. At sa gitna ng pagkahilo ko, Mama Mia, ay bumalik ang mukha niya. Ang mukha ng babaeng mahal ko. At sa unang pagkakataon ay parang narinig ko siyang nagsalita. Tama na. Tama na. Pero huli na. Mama Mia, pinuntahan ko yung pangatlong lalaki. Lasing na ako. Pero nakakatayo pa naman ako. Kaya lang, nawala na ang pagpipigil ko sa aking kalasingan. Hindi ko naman kasi intensyong patayin siya eh. Sadyang wala lang ibang tao doon. Walang ibang tao dun sa bahay nila. Nagsusumigaw ako sa labas. At dahil nahihiya siya at natatakot ay pinapasok niya ako sa loob dahil baka may makakita sa amin na kapitbahay. Sinumbatan ko siya. Nagkasagutan kaming dalawa. Hanggang sa umabot yun sa tulakan. Hanggang sa umabot yun sa suntukan. Hindi pala suntukan dahil hindi naman siya lumaban. Ako lang ang suntok ng suntok sa kanya. Umiilag-ilag siya, Mama Mia. Dahil lasing ako, siguro wala pa sa kalahati ng suntok ang tumama sa kanya. Hanggang sa inambahan ko ulit siya ng suntok at umilag na naman siya. Nawala siya sa kanyang balanse. Natumba siya at yung ulo niya ay tumama sa narang kahoy na upuan. Malakas ang pagkakatama. Alam ko na agad, Mama Mia. Hindi siya gumagalaw. Tahimik ang paligid dahil gabing-gabi na iyon. Masyadong tahimik. At sa gitna ng katahimikan na iyon, ay buhay na nawala. Hindi ako tumakbo agad. Tinitigan ko lang siya. Hindi dahil nagsisisi ako, kundi dahil wala na akong maramdaman. Hindi na ako yung taong naghahanap ng hustisya. Isa na akong taong nagdadala ng kamatayan sa iba. Mama Mia, hindi lahat ng tao humihingi ng tawad. May iba na tinatanggap na lang ng tuluyan ang kapalaran nila. At sa gabing yun, tinanggap ko kung sino na ako. Kung ito na ang huling kabanata ng buhay ko, sisiguraduhin kong may katapusan ng kwento ng pagkamatay ng mahal ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay napagdesisyonan kong tumayo. Naglakad ako palabas ng bahay na yun. Na para bang walang nangyari. Wala akong pakialam kung may makakita man sa akin na lumabas sa bahay na yun. Paglabas ko ay parang bumagal ang mundo. Hindi ako hinabol agad. Walang pulis sa pinto. Walang sirena ng mobile patrol car sa gabi. Mama Mia, minsan mas parusa pa rin pala ang makaligtas kaysa sa mahuli ka. Naglalakad ako sa kalsada na parang multo. Nakikita ang mga tao pero hindi na ako bahagi ng kanilang mundo. Nakita akong may mga nagiinuman sa kanto na tumatawa. Nakita akong may mga magkasintahan na naglalakad na magkaakbay.
Akala ko darating ang puntong sisigaw ang konsensya ko. Akala ko iiyak ako dahil sa sobrang guilt. Sa sobrang konsensya ko sa mga naganap. Pero hindi. Tahimik lang ako. Umupo ako sa sofa ng aking maliit na tahanan. Hinarap ko ang sarili kong refleksyon sa telebisyon na nakapatay nung mga panahon na yon. Ginusto mo to, Alvin. Ginusto mo to. At mas masakit yun kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, Mama Mia, nabasa ko ang balita. Hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa babaeng mahal ko. May bagong lumabas na testigo. May bagong ebidensya. May mga bagong pangalan. Kung naghintay lang ako, kung nagtiwala lang ako sa panahon, kung nagtiwala lang ako na meron at meron pa ring hustisya, hindi sana nadungisan ng kamay ko na may hustisya palang darating kahit gaano pa ito katagal. At doon unang pumatak ang mga luha sa mga mata ko matapos ang napakatagal na panahon. Mama Mia, nabalitaan ko na lang na nakita kinabukasan yung bangkay ng lalaking yon sa loob mismo ng kaniyang tahanan. Walang kahit na sinong witness. Hindi ko alam kung dahil wala lang ba talagang nagpapahalaga sa kanya, pero parang naging case close agad yung kaso niya. Umupo ako sa sahig matapos kong marinig ang mga balitang yon. Hindi ko alam kung ilang oras. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Kung darating pala ang hustisya, sino na ako ngayon? Isa ba akong vigilante na tagapaghiganti? Isang mamamatay tao? O isa ring biktima? O isa lang akong taong hindi marunong maghintay? Matapos ang 3 araw na pagmumukmok ko sa loob ng bahay, ay bumalik ako sa puntod ng babaeng mahal ko. Hindi para humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Hindi rin para magpaliwanag sa kanya. Tumayo lang ako doon ng tahimik. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, mahal. Kahit alam kong hindi tama yun. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay inamin ko sa sarili ko na mali ang mga bagay na ginawa ko. Mali ang paraan ko. Walang sumagot. Umihip lang ang malakas na simoy ng hangin. Na para bang may bumubulong sa akin, Mama Mia. Ang mga patay, hindi naman humihiling ng paghihiganti sa kanilang pagkamatay. Ang mga buhay lang ang gumagawa noon dahil sa sobrang sakit at sa sobrang paninisi nila sa kanilang sarili at hindi nila nagawang maipagtanggol ang mga mahal nila nung buhay pa ito. Hindi ako tumakas. Hindi ako umalis sa lugar na yon. Hindi ako nagpalit ng pagkatao. Mama Mia, pumasok ako sa istasyon ng pulis na para bang isang taong pagod na pagod na. Hindi ako umiyak, lalong hindi ako nagmakaawa. Nung tinignan ako ng mga pulis at tinanong kung anong kailangan ko, ang sinabi ko lang, tapos na po akong tumakbo. Hindi ko pinalambot ang kwento ko, Mama Mia. Hindi ko binago ang detalye. Lahat sinabi ko dito sa kwento ko. Mula umpisa hanggang dulo.
At habang sinusulat ko pa nga itong sulat ko, Mama Mia, napansin kong nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagdarasal na sana maintindihan mo at ng iyong mga tagapakinig kung anuman ang mga nagawa ko. Kasi minsan, Mama Mia, mas masakit pa yata na hatol yung walang nakakaintindi sa'yo. Mas masakit na hatol yung walang may pakialam sa nararamdaman mo. Sa selda, Mama Mia, laging tahimik ang gabi. Tuwing tulog na ang lahat ng preso. Walang multo, walang boses, kundi ako lang. Ewan ko kung ako lang. Pero mas nakakatulog na ako ng mahimbing sa loob ng selda kaysa sa sarili kong munting tahanan noon. Ito ba ay dahil pakiramdam ko nababayaran ko na ang kasalanan ko? Ito ba ay dahil pakiramdam ko nahuhugasan ko na ang pagkakamali ko sa pamamagitan ng pagtanggap ng sentensya ko? Hindi ko alam, Mama Mia, kung nararapat pa ba ako sa isa pang pagkakataon. Hindi ko alam kung nararapat pa ba ako sa panibagong yugto ng buhay. Basta ang alam ko lang, kailangan kong pagbayaran ang mga nagawa kong kasalanan. Oo, alam ko. Simulat sa pool, alam kong mali ang tinahak kong landas. Alam kong mali ang pinili kong uri ng paglaban sa mga nagawa kong kasalanan. Pero eto na ako ngayon eh. Nangyari na ang nangyari. Wala na akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang aking kaparusahan. Mama Mia, pasensya na po pala kayo kung hindi ito katulad ng mga kwentong binabasa ninyo sa inyong programa. Hindi ito tungkol sa pag-ibig na masaya. Hindi ito tungkol sa mga pag-ibig na tukso ang sumira. Hindi ito kwento ng tagumpay. Hindi rin naman ito babala sa lahat. Ito ay isang kwento lang ng isang taong simpleng katulad ko. Isang taong nagmahal ng husto sa isang tao at hindi kinaya ang pagkawala nito. Siguro kung may aral man dito sa kwento ko, hindi yun tungkol sa batas o tungkol sa hustisya, kundi tungkol sa isang katotohanang madalas nahihirapan tayong harapin. Na kapag pinili mong maging mapaghiganti, may namamatay. At kadalasan, sa bawat kwento, kung sino yung naghihiganti, siya pa ang laging natatalo. Siya pa ang laging nawawalan. At siya pa ang laging namamatay. Kung nakikinig ka pa rin hanggang sa dulo nitong kwento ko, hindi ko alam kung anong mararamdaman mo sa akin. Kung magagalit ka ba o maaawa ka sa lahat ng aking pinagdaanan. Hindi ko rin alam at hindi ko rin batid kung ano ang mararamdaman ko kung ako ang nasa lugar mo at ikaw ang nasa lugar ko. Pero eto lang ang sigurado ako. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng paghihiganti. May mga kamatayang hindi nabubuhay ulit dahil kinikimkim mo ang galit. At sana, kung may pagkakataon ka pang pumili, huwag kang magmadali.
Hindi ko sinasabing wag mo akong tularan. Hindi ko sinasabing wag kang maghiganti dahil ikaw lang ang nakakaalam nun. Ang gusto ko lang ay malaman mo at tanggapin mo na marami ka pang pagkakataon, na marami pang pwedeng mangyari sa'yo. At kung gusto mo talagang maghiganti, pakaisipin mo ng ilang beses yun. At sana, lagi kang maging handa sa posibleng maging resulta ng iyong paghihiganti. Hanggang dito na lang itong kwento ko, Mama Mia, at maraming salamat po. Lubos na nagpapakatatag, Alvin. Hindi natin maiaalis sa isang taong labis na nasaktan, sa isang taong labis na nasira, ang kagustuhan niyang maghiganti, ang kagustuhan niyang makabawi man lang sa naramdaman niyang sakit, sa naramdaman niyang pagkawasak, pati na rin sa pagkasira ng kanyang buhay at pagkatao. Hindi natin mararamdaman kung anong nararamdaman nila kasi wala naman tayo sa kanilang sitwasyon at wala tayo sa kung anuman ang kanilang naranasan. Napakarami ng gulo sa mundo, napakarami ng paghihiganti, napakarami ng pag-aaway, napakagulo na ng mundo kung tutuusin. Hindi na nito kailangan ng ibayo pang panghuhusga para sa iba. Ang kailangan ng mundo ay mas maraming taong umunawa, mas maraming taong umintindi. At ako, maniwala ka man at sa hindi, Alvin, naintindihan ko ang pinagdaanan mo. Naintindihan ko ang mga desisyon mo. Pero kahit naintindihan ko yon, hindi ibig sabihin nun, naging tama na yon. Mali pa rin. Isa lang ang ikinaproud ko talaga sa'yo. Pagkatapos ng lahat, hinarap mo pa rin ang mga pangyayari. Hinarap mo pa rin ang iyong pagkakamali. Kung sana naging katulad ka kung paano mo tinakot si Ruben. Kung sana hindi ka uminom ng alak, siguro nakontrol mo ang sarili mo at wala ka ngayon sa kulungan. Pero gaya nga ng sabi mo, tapos na yon, wala na tayong magagawa. Ang dasal na lang naming lahat, pagkatapos ng iyong sentensya, kasi hindi mo binanggit dito sa sulat mo kung nakalaya ka na o hindi pa eh. Ang dasal na lang namin, na sana pagkatapos ng lahat, sana makapag-umpisa ka ng panibagong buhay. Isang buhay na puno na ng pag-asa. Kahit sa likod ng dami ng mga masasakit at mga mahihirap na sitwasyon na iyong pinagdadaanan. Yun lang ang tanging hiling naming lahat. At sana sa mga nakikinig ngayon, huwag niyong kalimutan na i-share at i-like itong video ni Alvin. Dahil sadya naman talagang kakaiba ito, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, kakaiba ang kwentong ito. Pasensya na po talaga kayo sa boses ko. May mga nagsasabing, parang nagustuhan nila ang boses na huwag naman. Hirap po akong magsalita. Huwag naman po ito. Anyways, maraming thank you lalo na sa ating mga members at subscribers na lagi pa rin nandyan. Hindi nang iiwan. Maraming nagsasabi nung nakaraan na napakinggan ko na tong kwentong to. May mga binanggit pang pangalan. Hindi po sa kanila ang kwentong to. Exclusive po ang mga kwento natin dito sa ating program. At syempre, kaya naisip nyo na parang napakinggan nyo na dati kasi napakinggan nyo na talaga yon. Yung in-upload natin last Thursday to Sunday, yun talaga ay repurpose na mga dati pa nating kwento, mga 2 years ago, 2 years. Hindi pa kasi 3 years tong channel natin, 2 years ago. Oo, dun ko na yung kwento na yon, parang inulit ko lang kasi nga wala talaga akong boses nung mga panahon na yon at wala din akong oras kasi
ang asawa ko namatay yung daddy niya, tapos yung mami ko, sosyal naman, mama lang naman. Yung mama ko naman ay na-ospital. So, busy masyado ang inyong mama Mia, tapos may sakit pa, kaya wala talagang boses. So, pagpasensyahan niyo na kung may mga pagkakataong ganun ha. Anyways, maraming salamat sa ating mga suking mga members na laging nakikinig sa atin. Ang nagbabalik member na si Marlia Gayana Shane. At syempre, ang bago din nating member na mahigit isang linggo pa, si Rico Sidanco. Ang 27 days ago na nagpa-remember dito sa atin. Remember? May ano ba? Ano ba, nagpa-member ulit, remember ba yon? Kay Colleen Bueno. Siyempre, nag-rejoin din a month ago si Gemaras Girl. And 2 months ago, nag-join sa atin si Benson Boyser. 3 months ago, nag-join sa atin si Smackdax. 3 months ago, nag-join sa atin si Diane Martinez. 5 months ago, si Maria Elena Abe. Ano ba? Maria Elena Abe, hello sa'yo. 6 months ago, eto, si Maureen Tugab, 6 months na nating member. Si Gail Easy, 7 months na nating member. Pati rin si Mila Raduban, na 7 months na nating member. At si Freaky, na mag-8 months na po nating member. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng members natin sa pagtsatsaga ninyo dito sa ating program. At syempre pati na rin sa ating mga subscribers kahit hindi ka member, kung lagi ka namang nakasuporta kay Mama Mia, kung masyado talagang mahaba yung ano, ang tawag doon, ads, sige skip nyo na yung mahahaba talaga. Pero yung kaya nyo namang ano yun, please do not skip kasi napaka-ano lang talaga, napakaliliit lang talaga nitong mga panahon na 'to. Ewan ko kung ano nangyari. Basta gano'n na yon. So, sa mga patuloy na sumusuporta para magpatuloy pa rin itong ating channel, maraming maraming salamat. Ayan po ang inyong mga messages. Ipa-flash po natin dito sa ating screen, ang ating mga subscribers, mga commentators. Ayan po, ipinapa-flash po natin yan para sa inyong lahat. 'Di ba? Para makita ninyo at mabasa ninyo ang inyong mga comments dyan. At syempre sa mga meron pong sariling kwento na nais i-share dito sa ating program, all you have to do is to email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much po everyone. As much as possible, sisikapin po nating bagong-bago na ang lahat ng kwento natin at syempre live na live lagi dati. Lagi-lagi kasi season 4 na po tayo. Ako si Mama Mia at maraming salamat ulit. Mwah! Love you. Bye!